So ayan, nagre-read na siya. So voltage, ampere, kilowatt hour, power factor, yan, wattage, yan, yung ating frequency, as well as yung temperature, no? Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Share natin to, no? So ngayon, meron na naman tayong panibagong game plan. So nakita nyo tong ating AC meter dito. Ito yung PZEM-022 AC meter. So ito yung ginagamit ko pang monitor ng behavior ng ating inverter. So kung nag-output ba siya ng tama. Particularly, ang tinitignan natin sa output ng inverter is yung voltage at yung frequency, no? And yung mga ibang parameters dyan is load-based na siya, katulad ng power, current, energy, at saka power factor. Ngayon, magkakaroon tayo ng konting upgrade, no? So, papalitan natin itong PZM natin ng Wi-Fi smart na AC meter. So, bumili tayo from Taxnel. So, ito siya guys, papakita ko sa inyo. So, ito yung ipapalit natin sa kanya. Wi-Fi smart meter and energy protector, no? KWS, ito yung model niya, KWS-302WF, no? So, pag kinabit natin to, no, dahil nga ito ay Wi-Fi smart na, so pwede ko siyang makita, no, yung ating mga parameters through application niya, no? Kahit wala tayo sa bahay, no? Basta meron tayong internet connection, so mamamonitor natin yung behavior ng ating inverter as well as yung load natin. So ngayon, yun na nga ang game plan natin, papalitan natin siya ng Wi-Fi Smart. Tapos idadagdag ko na rin, no, isasabay ko na rin yung pinakita ko sa inyo before na RCBO na binili natin. Ito siya, no? So papalitan natin yung ordinaryo nating MCB. Kita nyo dito, ito yung ating AC ordinary na MCB, no? So papalitan ko siya nitong RCBO. So walang difference dun sa connection ng MCB tsaka RCBO, no? Kaya ang tingin ko mas advantageous or mas madaming protection yung makukuha natin kung ang gagamitin natin is yung ating RCBO, no? So pareho lang kasi yung terminal nung ating RCBO tsaka MCB, no? So ito naman na hindi nakakonect sa ground, no? Kaya wala naman tayong problema for additional wiring. Ito pala, no? So napansin nyo na meron ng slot dito na available para ilagay natin yung ating Wi-Fi smart meter, no? So dati hindi ganito yung ating circuit breaker box. So 4-way lang dati yung aking ginagamit, no? Pang dalawang ordinaryong MCB size lang yung kasya sa kanya. Pero dahil nga matagal na nating pinaplano tong ganitong upgrade, kaya ang ginawa ko dyan is nagpalit talaga ako ng circuit breaker box. So bumili ako ng 8-way circuit breaker box para magkasya yung ating Wi-Fi smart meter, no, plus ordinaryong MCB na dalawa, no, na size. So kasya yan sa kanya, no, kung 8-way. So dahil nga yung ating RCBO is same size lang ng ating ordinary MCB, no, so wala tayong magiging problema kung papalitan to, and then plus yung ating Wi-Fi smart meter. Ito, share ko lang sa inyo, no. So nabuksan na natin yung ating circuit breaker box, no. So i-share ko lang kung paano natin kinabit yung ating PZEM-022. Ayan guys, oh. So ito, may additional siyang component na kailangan ikabit doon sa isang linya ng ating wiring, no, sa particularly sa neutral line, no, natin ikakabit to para i-measure niya yung ating current, no. Ito yung kanyang separate component na ammeter niya, no. Unlike dito sa ating sa ating Wi-Fi smart, no, intact na siya, built-in na yung kanyang ammeter sa loob. So mababawasan din yung mga ganitong setup dito sa ating all-in-one na Wi-Fi smart meter. Ayan, so naiporma na natin yung ating Wi-Fi smart meter at saka yung ating RCBO. So itong MCB dito sa dulo, so wag niyo muna itong pansinin kasi ibang linya to. So ito yung ating DC circuit breaker between solar panel to solar charge controller ng aking 400 watts off-grid setup, no.
So, dito muna tayo concentrate dito sa dalawang AC meter natin or AC circuit breaker and AC Wi-Fi smart meter. So, ang connection na gagawin ko dyan guys is from inverter output, no? AC output, no? Kukonekta siya dito sa RCBO muna, no? Or kung halimbawa guys, no, kung meron kayo ring automatic transfer switch, no? So, yung load side ng ating automatic transfer switch, so ito 'yon. So, iko-connecta ko siya dito sa ating input ng RCBO, no? Tapos yung output niya, yung sa baba, load side, doon naman ko-connecta yung input ng ating Wi-Fi smart meter, no? Bago yung dulo nito, yung sa baba, no? Yung out niya, ayun na yung ko-connecta papunta dun sa ating mga load. Ito na. So, nakabit na natin yung ating wiring. So, ayun, kagaya ng nasabi ko, kasi meron tayong automatic transfer switch. So, yung load side niya, so, ito yung kumonekta dito sa input ng ating RCBO. Ito yun. Galing to ng automatic transfer switch. Tapos, lumabas siya dito, no? So, meron tayong color coding. So, ang ginawa nating live is yung white na wire. Yung neutral natin is yung ating black na wire. So, sa inverter output, makikita nyo yan, no? Diba, sa AC output ng ating inverter, sa loob niyan, meron mga naka-mark na kung ano yung live tsaka yung neutral. So, sinunod ko yun, guys. So, ang neutral ko is yung black wire. Tapos, ito, output ng RCBO, no? Neutral, ito, neutral. Pumunta dun sa neutral ng ating Wi-Fi smart meter. Yung live line niya is pumunta naman dito sa input ng live ng ating Wi-Fi smart meter. Bago yung output nga nilang dalawa, no, is yun naman yung papunta sa ating load. Yan. So, ayos na yung ating wiring connection. So, i-check na lang natin, no, kung mag-work ng tama. So, nakabukas yung inverter ko, no, may power siya sa automatic transfer switch. Pero, hindi ko pa na-open kasi yung ating RCBO, no. So, ngayon, patay yung Wi-Fi smart meter kasi nga, ang switch natin is, ang connection pala natin is yung RCBO muna bago yung Wi-Fi smart meter, no. So, ayan. So, pag binuksan ko yung RCBO, tsaka pala mag-open tong Wi-Fi smart meter. Ayan. So, pumitik yung ano ko, yung automatic transfer switch ko sa taas, no. So, ayan na. So, ayan. Nagre-read na siya. So, voltage, ampere, kilowatt hour, power factor, ayan, wattage, ayan, yung ating frequency, as well as yung temperature, no. So, time to, no? Itong T na to, time yan. So, ang hindi na lang natin nagagawa is i-check siya sa application niya. So, gumagana siya ngayon, no? So, may load tayo na 276 watts. Nakabit na natin yung cover ng ating circuit breaker box. At mapansin nyo dito guys, na gumagana na yung ating Wi-Fi smart meter. So, meron tayong load ngayon na 1.8 kilowatt, no? So, mamaya-maya maririnig nyo mag-iingay yung ating inverter kasi medyo mataas yung load natin, no? Ayun. So, nag-umpisa ng umiingay yung fan. So, naririnig nyo na, no? So, ayun guys. Ano ba ang advantages, no? So, mas malaking update to guys, no? Sa ating setup, no? Versus dun sa nauna nating nilagay dyan na PCEM-022 na hindi siya smart meter. So, ito kasing Wi-Fi smart meter na to is ma-access mo yung details ng ating AC meter kahit saan tayo nandun, no? Basta meron tayong mobile application, tapos yung mobile mo or yung cellphone mo nakakonect sa kahit anong network or meron kang mobile data, and then itong Wi-Fi smart meter natin is nakakonect din siya sa Wi-Fi modem nyo sa bahay. So, basta meron yung tatlong yan, makukuha mo or malalaman mo yung mga value na yan
no, sa iyong mobile application. At ayun na nga yung i-share natin ngayon guys, no. So yung kanyang mobile application. So ito guys, no. Ito yung kanyang mobile application. So gumagamit siya nitong Tuya application. So itong Tuya application guys is familiar na tayo kasi yung DC Wi-Fi switch natin is ito rin yung ginagamit niya. So napansin nyo itong dalawang to. Yan yung ating na-share before na DC Wi-Fi switch. Tapos itong Wi-Fi smart meter na to is ito na siya, yung inad ko sa baba. KWS 302 WFT1. Yan. So click natin siya ngayon. So kung anong pinapakita nitong ating screen sa ating Wi-Fi smart meter, ito rin yung makikita nyo sa kanyang application. No? And then, ang napansin ko lang dito, guys, is meron konti syempreng delay time kasi nag-a-update yung inyong application. No? So, siguro maximum ng 1 minute delay ng update sa mga values na nandito sa ating smart meter versus dun sa values sa inyong application. Ang nakita ko lang diyan na hindi masyadong nag-update is yung ating energy, no? In kilowatt hour. So ito nung nabasa natin sa Taxnel, no? Ang explanation nila is sa manual to, guys, ha. Pag hindi masyadong malaki yung difference ng value ng kilowatt hour, hindi siya basta-basta nag-update. So ang energy value is hindi talaga siya real time, no? So hindi natin alam kung every 10 minutes siya. So depende kung masyado nang malaki yung difference ng value doon sa application at doon sa inyong mismong unit, no? Tapos pansin niyo dito meron mga buttons yung ating smart meter, no? So pwede niyo pag-aralan yan guys, download niyo lang yung manual niya. So may QR code tong mismong unit sa gilid niya, i-scan niyo yun para ma-download niyo yung kanyang PDF file, no, na manual. Ngayon kung hindi naman, pwede naman i-search na lang sa Google, no, yung manual niya. May nasa search naman, may na-download din, no. Pero ayun, for the meantime, pwede naman ding hindi nyo muna siya pag-aralan kasi wala naman masyadong isiset dyan guys, no. Kasi madali lang naman, user-friendly naman tong ating smart meter. So more likely ano lang siya, pang measure lang siya, wala tayong masyadong isiset. At kung ako naman, kung magsiset man ako, kasi since Wi-Fi naman yung ating biniling unit, is pwede naman sa application na lang. So papakita ko sa inyo sa settings, no. So yan yung mga pwede nyong iset na value, yung over voltage, under voltage, over current, overload, electric energy, overload, over temperature, tsaka yung screen time off. Tapos kung gusto nyong i-reset din yung time, yan pwede, no. Halimbawa gusto kong i-clear time, yan, clear time, tapos magre-reset yung time dito sa taas, no. Ganun na rin sa unit, no, nag-reset siya. So dalawa yung pwede nating reset, yung time tsaka yung energy. Itong energy pwede nyong reset yan, no. So balik tayo dito sa kanyang unit. Yan, no, zero power. Itong zero power, pag clinic nyo naman yan, ang mare-reset sa kanya is yung kanyang energy, no, yung kilowatt hour niya. Ayun guys, so for me, no, napaka-advisable na ganitong unit na lang yung ating gamitin kasi napakadali niyang gamitin, no. Napaka-accessible niya, napakadaling gamitin, napakadaling install. Itong Wi-Fi smart meter ng Taxnel. Exola